Yes, doon sa dulo. Okay naman pala. What is nakabawas tayo dito, di ba? Ang gugwardiyan yun lang, no? At dito pabayaan kasi hindi naman nagagalaw to, di ba? Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black na Onsyami. Hinarang ni Win Gatchalian. Biglang nilockdown ang Senado. Anak ng kagwang tong mga hinayupak na ito, no? Libo-libong mga kapulisan, pinalibutan ang Senate of the Malacanang. Yan naman ang totoo. Dahil kontrolado po ng Palacio de Polvoron itong grupo ni Gatchalian. Kaya dagsa ngayon ang maraming kapulisan. Anak ng kagwang ang dahilan nila na meron umanong banta sa Senado dahil sa 18 ex-Marines. Anak ng kagwang. Merong dagdag pa kasi, 14, fairless. Natakot ang mga hinayupa kaya nilockdown. Ito po ay continuous po sa ating mga content. Dahil kagabi po nag-content po tayo na tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Dahil sinabi po yan ni Senador Marcolita na tuloy dahil sila po ang legal na Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang, ang resulta ngayong araw, gumawa po ng dahilan itong Gatchalian Black para hindi matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Natakot ang mga animal. Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na, kaguluhan sa Senado, isinisi kay Bangag. Wala naman talagang ibang may dahilan ng kaguluhan sa Senado. Kung hindi pa lang nakikialam itong hinayupak na gobyerno diyan sa Senado, hindi magulo eh. Maayos po. Dapat ang Senado ngayon. Mantakin mo yung 12-12 ang standing eh. Ang majority daw sila Gatchalian. Anak ng kagwang. Nagsabi na nga ang Supreme Court doon kay Taya, ma-petition. Wala kami pakialam dyan. Hindi namin sasabihin na may quorum. Hindi rin namin sasabihin na walang quorum. So, ibig sabihin, ang Senate President, na legal talaga ngayon, si Senate President Alan Peter Cayetano, nakikialam kasi ang Palacio de Polvoron kaya nagkagulo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Namuti po yung mata natin sa kakahintay dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero kumpirmado na po eh. Hindi po tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado po. Ayan po, ang nangyari po ngayon, napakaraming kapulisan ang mga animal. Pero bago riyan, pakinggan po muna natin kung bakit po nila nilockdown, bakit merong security threat. Ang tinuro po nilang dahilan ay ang 18 ex-Marines. Narito po. Posibleng may kaugnayan ng sinasabing banta sa seguridad sa Senado sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Sinabi yan ni Senator Win Gatchalian batay sa ibinahaging intelligence report ng National Bureau of Investigation. Posible rin namanong armado ang mga manggugulo. Kasalukuyang naka-heightened alert ang Senado. Bahagi ng ginagawang paghigpit ang pagpapatupad ng work from home sa mga empleyado. Nakikipag-ugnayan din ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA sa intelligence community para masiyasat ang banta. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng 12 o 18 dating bodyguard ni Ko sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligo. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps. Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Putangin na, ginawa pa nilang dahilan ang 18 ex-Marines. 18 ex-Marines pa ang manggulo? Diyos ko, ano yung matang Win Gatchalian. Kayo ang nanggugulo. Dahil putsangin na, nilimas ninyo ang kaban ng bayan. Itong mga tuhalatado talaga na ayaw nila. No? Lalabas ang katotohanan. 18 ex-Marines pa ang sinisisi ng lahat ng kaguluhan. Anak ng mga armed daw, armado. Saan ba nakakuha ng intel itong hinayupak na matibag? Ganito ka desperado ang gobyernong Bangag. Sino ang may sabi ng na may banta, executive? Ayan, grupo ni Bangag. Anak ng kagwang. Alam niyo po mga kababayan ko, no? Ay ginawa na po tayong mga tanga ng gobyernong Marcos. Ginawa na po tayong tanga ng grupo ni Gatchalian. Alam niyo ho, wala na, hindi na maayos ang takbo ng Pilipinas. Takot kayo sa 18 ex-Marines? Sa bagay, dapat lang kayo matakot dahil nga ang dala ng 18 ex-Marines ay pasabog, matinding pasabog. Ito yung kinakatakutan nila. Na magpabagsak kay Bongbong Marcos, oras na darating ang 14 pa na ex-Marines, Fairless 14, at may 7 Valiant pa. Ito po yung reason ninyo. Gamit ang libo-libong mga kapulisan ngayon dyan sa Senado, Simonyo, Gatchalian. Tapos sasabihin ninyo, hindi kami kontrolado ng hindi kami kontrolado ng executive o ito. Nagpa-control kayo ngayon sa executive. O panoorin natin yung video ito. Ayan libo-libo pong mga kapulisan ang dumagsa ngayon dyan sa Senado para magbantay sa Senate of Malacanang dahil yung 18 ex-Marines baka daw magasik ng kaguluhan. Diyos ko, hindi po kaguluhan ang dala ng 18 ex-Marines kundi katotohanan. Natsak, ikakabahala po ng mga buhaya dyan sa Senado, lalo na si Tuta Soto, Rapi Tulfo. At tindigan, pulis! Pinoprotektahan ng mga tuta. Ayos. Pinoprotektahan yung mga malitagag. What is nakabawas tayo dito, di ba? Ang gugwardiyan yun lang, no? At dito pabayaan kasi hindi naman nagagalaw to, di ba? Ako, may barbed wire pa. Oy, antindi naman, Wayne. May barbed wire pa.
Grabe katindi. Ang tindi na siguro ng banta dyan sa Senado. Siyempre, darating ang 14 na Fairlist at saka 18 ex-Marines. Ang dami eh. Ang dala katotohanan. Grabe naman ka-OA itong grupo ni Gatchalian, oh. Sanip pwersa sila ni ano eh. Sanip pwersa sila ni Bangag. Oh, ginaganong-ganon pa. Lo. Grabing drama talaga to. Oh, tawa-tawa kayo sarili ninyo. Mga tangingot, oh. Grabe, naka-heightened alert talaga sila. Takot na takot sa 18 ex-Marines plus 14 plus 17. Ayan na sila, oh. Matinding ano to. Ayan na, oh. Takot na takot ng mga animal dyan, mga buhaya dyan sa Senado. Diyos ko. Oh. Puro kapulisan ngayon. Siguro mga 1,500 dito kadami. Pinapalibutan po nila ang Senado. Ito sa Makapagal area po ito, ha. Makapagal Avenue. Ako naawa lang ako dito sa mga kapulisan eh. Talagang nagamit po ng todo ng gobyernong Marcos sa kanilang mga kadramahan. Ngayon, nandyan lahat yung kapulisan. O paano na dun sa mga police station na dapat babantayan nila? Eh, ang krimen ngayon, dumarami. Di ba ho? Alam nyo po yung mga kapulisan na yan, imbis dyan sa Senado dineploy ninyo, i-deploy ninyo doon sa Mindanao. Kailangan po nila yan ng mga kababayan natin sa Mindanao dahil sa pagguho ng anak ng kamote, pagguho, isang lindol, mga gumuhong lupa. Siguro ito yung reason na hindi po natuloy ang Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Kasi tingnan mo naman dyan, napakadaming kapulisan. Nilockdown na ni Gatchalian ang Senado. Ayan, Gatchalian order Senate lockdown, heightened security and critical NBI threat. Alam na natin, di ba ho? Yung una, sabi na mayroong banta. So, ang resulta talaga lockdown ng purpose para hindi makapasok ang 18 ex-Marines, hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Paano po yun? Hanggang kailan po yung heightened alert ninyo at hanggang kailan po yung lockdown ninyo? Sige nga, hanggat sasabihin po ng Malacanang na, sabihin mo, wala na. So, habang buhay na po ito lockdown. Kasi kung tanggalin po ninyo yung kautusan ninyong lockdown, siguro, magkakaroon ng chance na punta na tayo doon kasi wala naman ng banta. Pero ito sa akin, drama lang. Tingnan mo ha. Drama lang talaga ho ito. Ang purpose dito, harangin ang Blue Ribbon Committee hearing. May pinalabas po ngayon itong si Hontiveros. Kasi gusto nila talaga ay pakulong itong 18 ex-Marines. Magpapatawag din sila ng Blue Ribbon Committee hearing. Hindi naman Blue Ribbon Committee hearing na yan. Kasi nga, sabi nga ni Bindalo, ano lang kayo, consultative meeting. Ipahuli daw yung 18 ex-Marines. Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Maleta Boys kung iisnabin nila ang susunod na flood control hearing. Dumalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta nung isang linggo. Utangin na itong itong bilyonaryo din. Mga bayad talaga itong hinayupak tong reporter na to. Maleta Boys talaga ha. Gawin mo, respetuhin mo naman. 18 ex-soldiers kung ayaw ninyo ng ex-Marines kasi legit naman silang mga sundalo. Mga bias talaga. Pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo nitong Lunes. Putang ina, hindi rin po hearing yan. Bilyonaryo News Channel. Sinabi din ni sila po nagsabi, si Erwin Tulfo na consultative meeting. Ayusin nyo yung pambabalita ninyo. Ito si Hontiveros. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Maleta Boys talaga. Iimbitahin po sila ulit, Willard. Kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee, ibig sabihin mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee at definitely iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope uunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw. Andun lamang po sila sa taas, nagpe-presscon pa at ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba at lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos mag-show cause order pa para paarestuhin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson si Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo, ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Very obvious talaga sa akin yon. Sila mismo naman talaga yung nagsasabi na they're really known to be a supporter of the Vice President. Nakatakdang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Anak ka ng kamuti ka, Willard Cheng. Sarap mo sampalin, hinayupak ang reporter ka. Masyado kang bias mag-report. Huwag mo naman na maliitin yung 18 ex-soldiers. Kung ayaw mo ng ex-Marines, kasi 16 lang yung Marines, 12 yung Army. Pero sa akin, majority naman kasi Marines, 18 ex-Marines. Sabihin mo na lang, soldiers, anak ka ng kagwang. O tingnan nyo po, ito po yung gobyerno ni Bangag. Itong si Hontiveros, no? Mga tuta ni Bangag, tatakbo daw presidente, putang ina, layo-layo nyo naman sa Sorby Point. Nagbanta na, aarestuhin, no? Kung magsisimula na yung meeting nila, hindi rin naman yan mabubuo ng Blue Ribbon Committee kasi
Hindi naman sila legal na Blue Ribbon Committee ni sila Erwin Tulfo. Ang 18 ex-Marines pwedeng hindi mag-attend sa kanila. Bakit? Kasi nga, may reason sila. Hindi po kayo totoo na committee. Hindi po kayo binoto ng majority. Wala po kayong Tracy. At hindi po kayo ang itinalaga ng saligang batas. Pwede sila hindi mag-attend. Paano ninyo sabihin? Paano nyo ipapakulong? Alam nyo po, anak ng kagwang, yung magsisiwalat ng whistleblower po patungkol sa nakawan, ayun ang ipapakulong. Samantala, yung mga inakusahan, malaya sila dyan sa Senado. Pati ikaw, Hontiveros, meron kang insertion eh. Tinagurian nga siyang Our Lady of Insertion eh. Ito na po yung nangyayari sa Pilipinas. Sana po, wag natin ito pahintulutan. At tutulan po natin ang mga kahayupan ng mga to. Pakinggan natin naman yung pulso ng maraming Pilipino diyan po sa labas ng Senado, mga DDS. Ito pakinggan natin. Alamin naman natin ang pulso ng bayan kaugnay po sa kredibilidad ng Hindi lang mga DDS, baka sabihin, survey lang mga DDS. Mga ordinaryong Pilipino, survey ng Isiminay. Brave 18 sa lahat ng kanilang inilahad sa Senado. Alamin natin ito. 50 kasi may paniniwala ko, meron naman na hindi ko paniniwala kasi maaari dito tama sa sinasabi nila sa kabila na para agawin yung atensyon sa kabila tungkol sa flood control, dito ba? Ito naman panalag nila para yung sa hindi naman panalag nila para hindi maano yung dito kay Vice Sara Duterte. Totoo yun. Para sa akin totoo yun kasi alata naman. Obvious naman na nagsasabi sila ng totoo. Pinipigilan nga sila ng ano. Kasi pinipigilan sila ayaw na ilantad. Kaya para sa akin totoo yung mga pinaglaban nila. Ang hirap kasi yung paniwalaan yung nangyayari sa Senado eh. Parang ang dami nang nangyayari na hindi lang Pilipino, hindi ko na rin maintindihan kung ano ba bang Ito patas ito tama o nagsasabi sila ng tama o totoo. Totoo o hindi. Totoo naman yung mga sinasabi nila. May mga ebidensya rin naman sila na pinakita Hindi naman hindi naman sila lalantad kung hindi totoo yung mga sinasabi nila. Tsaka, syempre buhay mo na yung nakataya dyan. Correct, ang galing mo te. Dapat, ayun, sana, lumutang na yung may kasalanan. Sa bagay, karapatan nila yon. So, kung ano man yung maging kainat na ng naging desisyon nila, sila nakakaalam kung nakakabuti ba o hindi. Naniwala ko kasi bawat tao may karapatan din kung anong gagawin at kung anong dapat. Para sa akin, naniwala. May karapatan nila yun eh. Tsaka kakarapatan ko rin malaman kung ano yung purpose para sa ginawa nila. Kasi paiba-iba ng salaysay. Para sa opinion ko lang yun. Hindi ako nagahal. Kasi walang matibay na ebidensya kung sino-sino lang BBM supporter to. May kulang. Hawak siya ng isang side. Then yung feeling ko, safe yung sa panig ng may hawak sa kanya. Pero totoo naman feeling ko sinasabi niya, pero may kulang lang. Sa 18 Marines naman, hindi rin ako naniniwala na isa silang bayaran. Sa totoo lang, isa silang mga bayaran. Lahat ng mga 18 Marines doon, lahat ng mga sinasabi nila ay pawang mga kamalian. Putang ina kayo, bayaran ka, hinayo pa ka, magpabayad, buong buhay ng pamilya. Tangina to, bangag supporter. So, grabe makasabi, isa silang bayaran, walang ebidensyang animal ka. hindi totoo yung mga sinasabi nila, mga bayaran sila. So parang pinilit sila makasabi ng bayaran. na magsalita para doon sa ganun, magiging matibay ang posisyon ng Cayetano Black. Para sa akin yun lang. Oo, naniniwala ko. May tanga rin talagang Pilipino, no? Bayaran daw yung 18 ex-Marines. Paano nagiging bayaran? Pati buhay ng pamilya mo, anak, isakripisyo mo dyan? Hindi ho, putang ina, consistent naman ho yung kanilang mga sinasabi. Matakin mo, gawa-gawa ka dyan, pati si Bongbong Marcos, isinama mo dyan. Lakas naman ng loob mo, gawa-gawa ka ng kwento. Tsaka ang dami nila. Totoo, naniniwala ko ito po sinasabi nila. May mga video na, may mga maleta talaga silang dinideliver eh. Saka talaga, kumbaga, Marines kasi yun eh. Kumbaga, sila talaga. Kumbaga, sa akin paniniwala ko lang Ano naman yung inaano nila, kahit na nakataya buhay nila doon eh. Kasi ang binabangga nila, napakalaking administrasyon yung binabangga nila. Lumabas pa rin sila. Kaya saludo sa kanila. Correct. Tama ka dyan, sir. Yan po ang pulso ng bayan. Tinanong sila kung ano ba masasabi nila sa mga pahayag ng tinaguriang Brave 18, kung credible ba ito o hindi. Sa akin, credible, tsaka totoo. Dahil ang hirap po ng kalagayan nila, tama yung isa nagsabi na binabangga po nila dito ang administrasyon. Sino ba ho sila? No, gusto lang nila magsalita, kawawa ng Pilipinas. Alam nyo po, sabihin na lang natin na may pagdududa itong mga hinayupa. Hayaan natin yung investigasyon. Hayaan natin sila makapagsalita ng malaya. May mga video, may mga ebidensya. Ang dami na pong ebidensya eh. Ano pa ba ho yun? Di ba tayo, to see is to believe, nag-deliver sila. Sinasakay sa aeroplano. Ano bang laman ng malita? Bakit sinasakay sa aeroplano? Bakit sinasakay sa bulletproof? Nasasakyan, escortan mo ng Lexus van, anak ng kagwang. Wala, pira. No? Pinakita nila, kwarta po ang laman ng malita. Talaga naman malita lang ho. Yan. Ito mahirap sa ating mga Pilipino. Merong nga nagsasalita, dapat siguro suportahan na lang at hayaan yung investigasyon. Kasi kung hindi lang totoo, itong mga sinasabi ng 18 ex-Marines, bakit hinaharangan pa ng grupo ni Gatchalian ngayon na magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nilockdown pa yung Senado na yan? Bakit nagpadala pa ng napakaraming kapulisan bata-batalyon para harangin yung 18 ex-Marines? Ay po, illegal po sila dyan sa Senado. Hindi po sila ang tunay na leader at hinalal ng batas, kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, patong-patong na kaso po ang kakarapin ng mga animal na ito. Ano po ang basihan nila? Na sila ang
legal na Senate President. Gatchalian, anong hawak mong baraha? Ang hawak mo 12. Si Cayetano nang nakaunang 13. Naging 12 na lang sila ngayon. O, di ba? Alam nyo, nagtataka tayo dito. Sabihin nila, kami ang legal. Kung legal kayo, sino yung Senate President ninyo, mga animal? Kaya nga bulilyaso sila dito kaya Attorney Rowena Guanzon, pakinggan natin, no? Para sa mga bubunistang tanganista. Tanong ko sa inyo, kung nanindigan kayo na legal kayo, kayo ang Senate President, si Gatchalian ang acting Senate President pro tempore, sino ang Senate President ninyo? Kasi acting lang naman to si Gatchalian, pro tempore lang naman to, putang ina. Kaya feeling niya Senate President. Naka-elect na ba kayo ng Senate President? Naka-13 na ba kayo? Mukhang hindi na natuloy siya sana, Senator Joel, wag kang tumuloy. Pakinggan natin si Atty. Rowena Guanzon. Tanong lang natin kung sino ba kanilang Senate President. Pero ang tanong ko sa kanila, ayan. Sino ba ang Senate President nyo? Ayun na, sino ba? Sinasabi nyo, hindi si Alan Peter ang Senate President, pero sino ba ang Senate President nyo? Kasi ang ineleksyon nyo lang naman dyan, pro tempore. Correct. Majority Leader, Secretary of the Senate, tsaka bagong Sergeant at Arms. Wala naman kayong ineleksyon na Senate President, Alam nyo kung bakit wala? Kasi alam nyo rin, na bawal talaga sa konstitusyon yan. Correct. Na maglagay kayo ng Senate President nyo na wala kayong 13. Walang majority Kasi votes. alam nyo naman, at inaamin nyo naman yan, itong nakaraang araw lang, dahil siguro nahimasmasan na kayo. Siguro nakapag-seminar na itong si Senator Gatchalian, si Ping Lacson, at si Tulfo, at si Rizal Temeros, na nakalagay talaga sa konstitusyon na ang Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate. Lahat. 24. Hindi sinasabing majority lamang na kung sinong present ng araw na yun. All, kahit na yung mga absent. So kahit wala si Senator De La Rosa, wala si Senator Jinggoy dahil kinulong naman nila. All pa rin. Dahil hindi naman sila natanggal sa posisyon, at hindi naman sila pwera buyag, hindi naman sila patay. Correct. Kasi ang nakalagay lang naman po ay may vacancy lamang kung sila ay patay o kaya tanggal sila, hindi po ba? O kaya permanently, di ba? Permanently. Inalis sila dyan sa tungkulin nila, by circumstances na yan, wala naman silang control, hindi ba? So, tingnan nyo yung konstitusyon. Ang vacancy lamang ay kung patay o kaya ay permanently, no? Kunyari ay suspended siya, di ba? Permanently, di ba? Expulsion. Bakit permanently suspended ba? Si Senator Jinggoy Estrada dahil nandun siya sa jail? In fact, yung mga staff nila ay sumusweldo pa rin sa Senado. Kagaya nung kay Senator De Lima, nung nakakulungan siya noon, hindi ba, yung mga staff niya, may mga sweldo din, 6 na taon. Correct. Ibig sabihin, yung opisina nila ay nandyan. Kaya, kasama sila sa bilang. Yan ang konstitusyon. You cannot elect, hindi ka pwedeng bumoto ng Senate President. Aba, friends na nila si Chis Escudero, kasi nag-12-12. That's where the problem started. Deadlock. Yung konstitusyon will not allow them to vote for a new Senate President. So, ang ginawa nila ni Gatchalian ay declared all positions vacant. Tama ba yung ginawa nila? Hindi. Declare nyo yan all positions vacant, pati Senate President, declare nyo vacant yung posisyon ni Alan Peter Cayetano. Doon sila kayo? Tapos nag-election kayo ng pro tempore nyo, si Gatchalian, ginawa nyo acting president. Ano yan? Acting jowa? Pwede pala acting? Kung pwede lang pala acting pag nasa labas pala ng Senado itong mga ito kung manilate sila acting president agad yung pro tempore. Mario Joseph. Tama po dito si Atty. Rowena Guanzon. Pa-acting kayo. Lahat pala ay pwede acting. Anak ng kagwang. Tingnan mo, may drama pa sila ngayon. Kunyari lang to na hack itong website ng Senado para sabihin talaga, ay may banta. Anak ng kamote. Ayan, pinalabas po ngayon. Ayan po ay nahack ng Nalsik PH daw. Ayan, anak ng kamote talaga naman Ito po yung meron silang message yan, maliit, no? Yung pag-hack. Na lang natin sa Tagalog. Ito ay official na website ng Senado na nahack po ng grupong nagpakilalang Nalsik Philippines. Meron pong mensahe sila diyan. Pinagkakatiwala sa inyo ng sambayanang Pilipino ang kapangyarihan, responsibilidad at tungkuling paglingkuran ang bansa, hindi ang pansariling interes. Mga dinastiyang pampolitika o mga tiwaling network. Bawat pisong nawawala dahil sa korupsyon ay isang pagkain na naagaw sa isang pamilya, isang silid-aralan na hindi natatapos at isang kinabukasang pinagkakait. Ayon po yan sa pahayag ng grupo sa isang post sa Facebook na nag-hack po ng website ng Senado. Ang tindi naman ni Matibag, gumawa ng drama. Wala na bang ibang drama dyan? Diyos ko, para magiging legal yung mga sinasabi nila may banta ang Senado. Kaya nagdagdag sila ng drama para makatotohanan yung mga pagharang-harang nila, pag-lockdown nila. Na di umano'y may banta at libo-libong mga kapulisyan nandyan, mga hinayupak kayo. Wala.
Oh, tindi ng ano ngayon, tindi ng amat strip ng mga demonyo diyan sa Palacio de Polvoron. Kaya sabi nga ho ni Vice President Inday Sara Duterte, ang kaguluhan sa Senado, ang dahilan po ay si Bongbong Marcos. Talaga naman, totoo naman, sim din sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. O ito, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte bago po natin pakinggan sa mga naghahanap kay Inday Sara na sa Mindanao po tumutulong sa mga nalindol. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga apektadong pamilya sa Sarangani at General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Nagpadala ang Office of the Vice President ng kalusugan food trucks na namahagi ng hot meals para sa mga first responders at rescuers sa mga gumuhong gusali. Binigyan din ng rice food bags ang mga kaanak na mga nasawi sa lindol at pagkain at non-food items naman para sa mga lumikas. Personal din nakiramay ang bise sa pamilya ng mga nasawi at kinamusta rin niya ang mga nasugatan sa lindol. Pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol. Ayan po, ay pagpatuloy lang po natin yung sinasabi ni Vice President Inday Sara. Interview po ito kay Inday Sara, narito pakinggan po natin. Ang una pong response ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President at ng Satellite Office, Southern Mindanao Satellite Office ng Office of the Vice President ay yung pagpapadala ng kalusugan food trucks namin noong panahon ng search and rescue sa mga nawawala at mga biktima ng malakas na lindol. Pinadala namin sa Gensan yung food truck at sila yung nagluluto ng hot meals para sa mga first responders at mga rescuers doon sa mga nag-collapse na mga buildings. Ang sumunod ay yung mga rice food bags na binibigay namin doon sa mga pamilya na nagburol at naglamay ng kanilang mga kamag-anak na namatay dahil sa lindol. At ang susunod naman ay yung pagbibigay namin ng food and non-food na mga boxes para doon sa mga tao na na-displaced dahil sa lindol. Yes, oo. Kanina umaga galing kami sa Cotabato City, hindi dahil sa lindol, kundi meron kaming mga activities doon para sa OVP Satellite Office ng BARM. So ginawa namin yung distribution ng rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City at meron kaming binuksan na extra plus ordinary OVP exhibit doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At ang sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at nasugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa lindol. Sa families kasi Oo, kanina pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay at pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning, kaya ang pinaka mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. Ayan, day 1 pa lang, nandyan na sige Vice President Inday Sara sa ground zero. Pakinggan po muna natin, tuloy lang ang payag ni Inday Sara. Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Correct. Kasalanan ni Bangag kasi nakikialam sa Senado, anak ng kamote. Tuloy dayo. Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang
prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba nung naging quorum ng Gatchalian? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Hindi ko nakita yung impeachment trial sa Senate. Wala naman ako. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din ako mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yon sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Ala ka, pwede mo ba sabihin kung sino ang ano mo? Hindi ako makakomment dyan, wala ako alam dyan sa ICC. Tanong mo yung abogado, ang tama na tao na magbigay ng komento sa ICC na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung kanyang abogado ngayon. Tama dito si Vice President Inday Sara. Pulpul kasi palpak si Bagag, kaya ang resulta kaguluhan. Sa impeachment kasi wala na tayong kaba-kaba dyan. Pero magsisimula na po yung pre-trial conference. Pakinggan po natin ang balita ito. Nakatakda na ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, tuloy na rin ang mga paghahanda ng bagong liderato ng Senate Impeachment Court. Si Angel Pastor sa balita. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa June 18 ang pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na abiso ng Impeachment Court, inatasan si VP Sara at ang House Prosecution Panel na dumalo sa pagpupulong alas 9 ng umaga sa Senado. Kinumpirma ito nitong Miyerkules ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Layunin ng pre-trial conference na plansyahin ng mga mahalagang usapin bago ang aktual na paglilitis. Kabilang dito ang stipulation of facts, simplification of issues, marking of evidence, at identification of witnesses. Ayon kay Gatchalian, handa na rin siyang gampanan ng tungkulin bilang presiding officer ng impeachment court kung kinakailangan. Yes, I'm preparing myself as we go along. So ang importante naman dito ay yung calendar ay may sunod. Gayunman, hindi isinasantabi ng Gatchalian block ang posibilidad na ibang senador ang mamuno sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng italaga si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Nauna nang iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong Senate President at tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Samantala, sa gitna ng mga usapin hinggil sa quorum sa Senado, nilinaw ni Gatchalian na nananatiling 16 votes ang kinakailangan upang makonvict si VP Sara. Kasunod ito ng pangamba ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maaari ring maapektuhan ang bilang ng kinakailangang boto sa impeachment proceedings. Kasunod ng naging interpretasyon ng Gatchalian block na sapat na ang 12 senador upang magkaroon ng quorum noong June 3. Ayon kay Gatchalian, ang desisyon sa kasong Avellino versus Cuenco ay tumutukoy lamang sa pagtukoy ng quorum sa Senado. Dalawa ang arguments natin dito. Yung Avellino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive breach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, President, no, hindi lang isa kundi 8 beses ang quorum ay binaba yung denominator at 12 lang yung senators present. So, because of these two, pwedeng mag-constitute a quorum. Nang tanungin kung maaari ring gamitin ang naturang ruling sa impeachment proceedings at maging sa charter change, sinabi ni Gatchalian na kailangan pa niya itong pag-aralan. Sir, so does it mean na pwede rin siya mag-apply sa impeachment or sa even sa charter? Ibig sabihin is pwede bang mas mababa sa 16 ang kailangan to convict? I have to study that. No? Dahil ang pinag-uusapan lang naman natin ngayon ay constituting a quorum. Binigyang din ni Gatchalian na malinaw sa Article 11 Section 3 ng 1987 Constitution na kinakailangan ang boto ng 2/3 sa 24 na senador upang makonvict ang isang opisyal na sumasailalim sa impeachment. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Angel Pastor, SMNI News. Wala na, sa impeachment na sila ngayon nakapokus, no? Yung flood control kinakalimutan na nila. Kahit anong gawin niyo dyan sa impeachment, hindi kayo makahanap ng 16. So zero conviction po ito laban kay Vice President Inday Sara. Yung mahalagang usapin ay flood control. Malabong-malabo yung 16. Ayan na po ang nangyayari ngayon sa Senado. Hindi natuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Nilockdown ni Gatchalian, nagpadala ng libu-libong mga kapulisan, nakikialam si Bangag. Mga takot kayo sa 18 ex-Marines plus 14 na Fairless Marines.